Amen. So, may gabi sa tanan, mga igsoon. So, buhat ta karon og advance Holy Word for morning revival. Conflict man kini sa ako ang schedule. So, ang gibuhat advance ko kanang hatag og ah, morning revival diri sa atong video. Dayon, ugma is trabaho mo na akong gikan. Advance ta always. So, anhin na ta sa atong The Holy Word for Morning Revival. Schedule na to karon week 7, day 4 or Thursday. So, aray na ta sa ato ang Bible verses. Una, Revelation 4:11. You have created all things, and because of your will, they were and were created. So, diri sa atong Bible verses, gibuhat tanan sa Dios. Bisan pa man sa bisan unsa nga butang nga naa nato karon or naa sa kalibutan is binuhat na siya sa Dios. Nga diri kana tanang butang na gibuhat sa Dios. Kita tanan bisan kita or bisan unsa alang na sa purpose or butang nato pamatigayon sa Dios. Manang kita gibuhat sana sa purpose. Your will they were and were created. So, manang gipasabot diri sa Revelations 4:11. Dayon, kaduha, Romans 12:2. Be transformed by renewing of the mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and well-pleasing and perfect. So, diri, gipasabot ta sa Romans 12:2 nga nahanglan ta matransforma. Nga pamaagi sa pagtransforma is ang pagbag-o, pag-usab sa ato ang huna-huna. Or sa ato ang utok, renewing of the mind. So meaning pananglitan kita gikan man jud ta sa maski ako gikan ko sa usa ka relihiyoso nga family. Naami sa religion. Daghang mga butang nga gipanulti nila about sa faith sa amo ang pagtuo sa ana nga religion. Nya dayon niabot ang Biblia, basa ta. Naka unsa na, dili ni nimo masabtan ang Biblia kung magpadayon ra ta sa ato ang pagpanabot sa una or ang ato ang pagtuo nato sa una. So meaning kinahanglan ni siya nato usbon, kinahanglan nato tangtangon ning mga pagtulun-an. Daghan kay mga pagtulun-an na lain-lain pero para ra jud siya sa usa ka religion, sa faith sa usa ka religion. Nya no na gipasabot ta sa Romans 12:2 aron makasabot ta aning mga butanga kinahanglan nato na i-renew, ibag-o atong pagpanabot or atong salabutan. Aron ta matransforma. Di man ni nato masabtan ang pulong sa Biblia kung daghan kayo ang nag-una or daghan kayong nag-una nga mga pagtuo nga naa sa ato ang salabutan. Saan man nato pag kanang kuan, saan nato pag gain or pag-renew sa ato ang or unsa na, pagpanabot sa ani nga pulong kung ato ang huna-huna or atong utok is napuno na siya sa kanang karaan nga mga pagtuo nato. Sama ba kini sa kanang kabantay ta ng newspaper? Puno kay siya nga diha, puno kay siya mga suwat. Kung musuwat ta anad ka ng mga pila ka word, pwede man, pero kung musuwat ta sa ato ang kanang kuan, wala nay space or wala nay laing space na masuwatan pa. Nga na ang pagpasabot ani nga verse. So, aron
nganong kinahanglan nato bag-ohon or i-renew ato ang of the mind kay para makakita ta sa kamatuoran o makakuan ta kung unsay maayo o kanang makapa kuan nato will pleasing and perfect. Saan ako balik? Be transformed by the renewing of the mind, that you may prove that the will of God is that the will of God is that which is good and well pleasing and perfect. Ikatulong nga verse, Romans 12:5. So we who are many are one body in Christ, and individually members one of another. So ang gipasabot diri is ang church. Daghan ta. Ang nasa church is mga magtotoo, mga believers. Daghan ta. Pero naata sa usa ka lawas o diha ni Kristo. Ang ulo nato si Kristo mismo. Ang pagpasabot man jud sa kanang church is kanang mga magtotoo nga nausa or nakuan meeting mo man ay hubad or kanang lain nga term sa church is meetings, gathering, mga magtotoo nga nausa diha sa lawas ni Kristo. Nya ani. So adto na ta sa ato ang morning nourishment nga basahon. The basis of God's work in creation was God's will and plan. Revelations 4:11 says that all things were created according to God's will. God is a God of purpose. So, kini tanang butang nga naa diri, nahitabo diri karon or tanang butang nga naa atong nakita, alang na siya sa purpose sa Dios. Kung nganong gihatag nga nimo nga pagsulay, purpose gihapon na siya sa Dios aron mulig-on ta. Bati man siya or kanang nindot. Mo nay kanang kana tanang butang na nasinati nato karon ato ang nakita or unsa naa diha nga mga butanga is tungod na siya sa God's will or purpose or kabubot-on sa Dios. Having a will of his own pleasure, he created all things for his will, that he might accomplish and fulfill his purpose. So diri gipasabot diri na gibuhat jud niya tanang butang aron makumpleto or ma-fulfill or ma-accomplish ang iyang purpose. According to his will and plan, he created all things so that he may have the church. So dira aron naa ang iglesia or iglesia. Ganiha gibasa nato body in Christ, body of Christ. So mao kini ang church. Ang purpose tanan nga gibuhat sa Dios or tanan nga naagian niya ang kahikayan or tanan gikan sa iyang pagpakatao, paglansang sa krus, namatay siya, nabanhaw, nahimo siyang espiritong tighatag og kinabuhi alang na sa iyang purpose or sa iyang will or iyang kabubuton aron matukod ni ang church. Kaning church mo ni ang lawas sa Dios. Kung moingon kag lawas sa Dios diha sa iglesia or eklesiya, usa ra jud ang ulo ana. Gahapon naghisgot ta about kingdom, na sa kingdom of God or kingdom of the Son, of His love kay naghisgot siya kanang siya mismo pinaagi sa iyang kinabuhi ni rule siya or na siya ruling diri sa atong kinabuhi nga iyang atong nabatunan or iyang gihatag diri nato. Kani tanan
mao ni tanan sa kanang paagi nga matukod or makabaton siya og lawas or church or iglesia. Nya ang church mao ni siya ang kingdom sa or gingharian sa Dios. Mm. So padayon ta. The will of God. Ah, as a seed is sown by the Lord Jesus in Matthew 7:21 and is developed in Romans 12:2. According to the context of Romans 12, it is clear that the will of God is to have the body life, the church, or we may say the kingdom. The kingdom is the will of God and the church is the kingdom. So, ipasabot diri ngadto sa Matthew City 21, sama kuno siya kanang ano sana seed or liso. Pero dili ni siya sa verse ang gipasabot ani nga verse is ang purpose or ang kabubuton sa Dios nya si Jesus as nagkuan ani nagkanang kani nga pamatigayon niya sa iyang kinabuhi sama siya og kanang liso nga gisabwag diri nato or gitanom diri sa atoa. Na aron ang kabubuton sa Dios ma-accomplish or ma-fulfill anya pinaagi ana makabaton siya og church na mao ang iyang kingdom. No ang giingon diri na the kingdom is the will of God. Ang gingharian mao nay purpose sa Dios nya ang eklesiya or ang church mao na siya gingharian sa Dios. Mao na atong mabantayan the more ta mogsangyaw labi na propagate magsangyaw ta or bisan mosulti ta sa atong mga katrabaho or atong mga uban nato nga family, part sa atong family. Sangyawan nato about sa naagian sa Dios or sangyawan nato about sa ato ang Ginoo is mura siya kanang mura tag kanang mura siya liso nga nay niturok sa ilang sulod. Nya dayon mag-anam-anam na siya kabuhi hantod ilang pagtuo is ma-build up nya or mura sa ato pang lain nga katong niagi pa jud na mga MR is mura siya kanang naihok. Naihok gikan sa kasing-kasing sa kana nga tawo padung adto sa Dios. Siya murag ni-connect ba na may makapadani sa tawo. Mura siya kanang binhi or liso. Nya ang pamaagi jud ana or ang purpose jud ana is ang church. Nya diha mao na ang nahimong kingdom kung asa naghari ang Dios. Kay nanam na yung mga kinabuhi sa Dios. So ari na tas today's reading nato mga igsoon. If we live in the reality of the kingdom of the heavens, we shall do the will of the Father who is in heaven. So, kung mabuhi ta sa kanang reality sa gingharian, kinahanglan jud ta musunod sa purpose or sa pamatigayon sa Dios. We are not for anything other than doing the will of the Father. We are here for the accomplishment of the Father's will. In order to do the will of the Father, we need to walk in the constricted way, the way that leads to life. Kinahanglan kuno ta maglakaw sa pamaagi nga kanang nay nag-constrict. Nya kani siya mag-lead nato ngadto sa kinabuhi. Okay. Atong sundon is ang kabubuton raman sa Dios, kabubuton sa Amahan. Nya pinaagi ana sa ato ang kinabuhi. Na-contain naman nato siya as a life diri sa atong spirito. Kay kung maghisgot ta about sa spirit, atong spirit mismo may nahimong temple sa Dios. Natoy laing verse ana na kuan
tanan na. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of the Lord dwells in you? So, meaning, ang Espiritu sa Dios diri nagpuyo diri sa atong sulod. Nya sa kana nga pamaagi pinaagi sa atong espiritu nya sa kinabuhi sa Dios nga naa sa atong sulod mao nay magsige nato og direct or kanang maghatag nato og mga direction nga kana ang buhaton ayaw na nya mismo ang Dios mismo may mohatag og speaking para nato ay aron ma-accomplish ang iyang kanang purpose or iyang own will. Madayag siya. So, padayon ta. In chapter 16 of Matthew, we see that the Father's will is to build the church upon the Son as the rock. This is fully developed in the Act, the Epistle, and the book of Revelation. The New Testament reveals that the Father's divine eternal will is to build up the church. So, sabot diri sa Matthew 16. I think Matthew 16:18 na siya kang Pedro na, "You, Peter, upon this rock, I will build my church." Uh, Pinaagin sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia. So kanang rock or katong giingon sa Dios nga bato nagtudlo to diha niya. Siya to mismo ang rock nag-signifies to kang Jesus Christ na upon this rock I will build my church. Nya dayon wala pa man kay I will. So padong pa matukod ang iglesia. So mao to pagkahuman sa iyang kahikayan, human siya namatay, nabanhaw, nahimo siyang espiritong taghitag og kinabuhi. Dayon kung mobasa ta sa lain nga chapter ngadto sa Acts, sa adlaw sa Pentecostal Day, ngadto gidihog sa Dios ang iyang espiritu niya. Dayon si Pedro namulong ngadto sa Jerusalem, sa city of Jerusalem. Dayon sa iyang pagpamulong matingala ang mga naminaw niya na lain-lain og kanang ginikanan nga kanang language pero makasabot sila mao toy giingon nga speaking of tongue. So ang speaking of tongue, kung mamulong ka sa usa ka tawo, kanang tawo nga imuhang giistoryaan is makasabot sila. Mao nay tinuod nga speaking of tongue. Meaning ang imuhang pagpamulong gikan na siya sa Dios. Nya dayon mao to gibubo ngadto ang espiritu sa Dios. Nya ang kato na establish na ngadto ang church in Jerusalem. Mao nay first nga church nga na-establish church in Jerusalem. So kanang Jerusalem usa na siya ka syudad. Kanang Jerusalem usa na siya ka syudad. Ang church in Jerusalem mao na siya kanang eklesiya or iglesia nga naa sa syudad sa Jerusalem. Ginganlan na siya local churches. Usa sa mga kuan na ngano natukod is naay nakabaton og kinabuhi ngadto. Katutanan nga gisultian ni Pedro sa iyang pag speaking of tongues, nakabaton og kinabuhi ang mga magtotoo or ay mga tawo ngadto niya nahimong magtotoo niya. Dayon mao to na usa nahimo na dayon na-establish na dayon ang church in Jerusalem. So natukod nito ang local church sa Jerusalem. So balik na to basa. Those believers who live in the reality of the kingdom of the heavens, corporately experiencing the dispensing of the divine Trinity. So, giingon na sa diri na corporately experiencing the dispensing of the divine Trinity. So, pinaagi sa espiritu nga atong nabatunan, pinaagi sa atong espiritu niya
nakabaton tag kinabuhi sa Dios na diri sulod sa atong espiritu, dili ra na espiritu ni Kristo kundi espiritu na sa tulo usang Dios. Pinaagi ni Jesus Christ, na nabatunan nato siya, di ba? Nato yung verse na ano Jesus na, I am the way, the truth, and the life. Siya ang paligianan, siya ang kamatuoran, siya sadang kinabuhi. Pinagya na kanang kinabuhi nga nabatunan nato dili ra na sa anak, kung dili na sagol na or na kuana na usa na ngadto sa tulo ka Dios, meaning amahan, anak ug espiritu nga nausa dayon nasulod sa atong espiritu, manay divine trinity, Diyos nung Trinidad. Balik ta basa, will take the way which leads to life and will take the word of Christ as the ground for their living and work to do the will of the Father, to build up the church for the corporate expression of the triune God. Meaning, masinati nato ang ilahang pagdihog diri nato. Ngani, ni pagi sa pagdihog, pinaagi sa tulo usang Dios. Nya, mao na mag-lead nato sa kinabuhi, nya mag-direct nato sa atong mga buluhaton, sa atong pamulong sa mao'y mag-lead nato sa tibuok natong kinabuhi. Meaning mao nay palihukon nato sa atong kinabuhi aron madayag ang espiritu sa Dios. Mao ni siya tulo usang Dios. Padayon ta sa atong basa. If the Lord's throne is in us, and the Lord is reigning on the throne, then from the throne of God and of the Lamb, the water of life will flow. Nya diri pasabot diri na trono sa Dios. Kung naghari if the Lord's throne is in us, trono sa Dios naa diri nato. Itong Bisayon, and the Lord is reigning on the throne. Nya ang Dios mismo naghari diha sa trono. Then from the throne of God and the Lamb, the water of life will flow. Gikan sa trono sa Dios, gikan sa Lamb, Christ, nya ang tubig sa kinabuhi, mo kuan na siya, mo agay. Meaning ani, kung magpahimulos ta sa tulo usang Dios as our life, nya mao na siya ang kanang pinagi sa atong espiritu, mismo ang Dios na siya sa iyang trono niya, connected naman siya sa atong spirit, meaning nasad siya sa atong sulod nya. Kung mo reign na siya diri nato, bisan pa man sa dili lang sa atong espiritu kun dili sa tibuok nato bahin sa kanang spirit, body and soul. Kung mo reign na siya nato, spirit, soul and body, mo reign na siya sa tulo ka bahin diri nato, ang espiritu sa Dios mo agay jud na siya, meaning mulugwa na siya diri sa atong kinabuhi. Nya dayon mao na dayon makabunga na dayon ta, bisan pa man ang laing tao mo tan-aw nato is madayag jud ang pagka Diyos tao or pagka-Kristohanon sa usa ka tawo or ang kinabuhi nga naa sa imong sulod. Anay gipasabot diri. Padayon ta, out of the throne proceeds a river of water of life. We need to see that once the throne is set up in us, life will flow, and this flow will become our inward supply, our inward strength. So dire gikuha ni siya nga verse, ay gikuha ni siya na kanang sa Revelations 22:1. Gikan sa trono sa Dios naay kanang suba nga nag-agay padung sa ngadto mo unsa na mo
sa tibuok bag-ong Jerusalem. So mao nay gipasabot diha. Nya kaning suba mao ni siya kinabuhi or nag-agay. Kuan jud ni siya, suba jud ni siya. Nya mao na siya nahimong kinabuhi, meaning diha nagkuha og source ang naa ngadto nga mga kuan bantay mo ng mga suba or sapa. Diha nagkuhag source ang kanang mga tanom nga naa sa kilid ana or bisan pa man ang dagkong punuan nga naa sa kilid sa mga suba. Maya na nahimong supply nila food or kanang naghatag nilag strength. Mao sana ang gipasabot diri sa verse. Kung ang trono sa Dios nag-agay nga padulong nato, mao na siya magkuhaan nato og kanang strength. Atong basahon, become and this flow will become our inward supply. Supply nato sa atong kinabuhi nya inward strength. So atong kusog sa atong sulod. We will then be satisfied, strengthened, enlightened, and enriched. Di ba? Ingon ana kadato ang Diyos. Ingon ana kadato ang kinabuhi nga Diyos nga himo natong kinabuhi diri sa sulod nato. Mahimot ang kuan, strengthened, enlightened, enriched. Padayon ta. When Christ reigns in us, His will be done. Kung maghari si Kristo diri nato, ang iyahang kabubuton or iyang purpose ma-accomplish jud. And His glory will be expressed as a result. He will be exalted not only in heaven but also in us. Madayag kuno siya dili lang sa langit kundi diri nato. He will obtain His kingdom not only on the throne in heaven but also in us. We will be His kingdom and we will be His rule in us. Kita ang mahimo niyang gingharian niya. Kita pod ang nahimo niyang kanang nag-ruling diri nato. Meaning sa Tagalog ba pamuno or kanang nahimo natong ulo o nag-rule diri nato sa atong sulod. He will be in His life and will live in His kingdom. Na siya sa iyang kinabuhi. Napod siya nagpuyo sa iyang gingharian. So, balik ko na to. Gahapon, naghisgot as gingharian sa Diyos. Kini, ang katong nakabaton sa iyang kinabuhi, naa jud to mismo sa iyang gingharian. Lisod man pud kaayo kung ang supak sa iyang gingharian is mahimo niyang gingharian pud dili. Kung gawas gani ka sa gingharian, meaning wala ka sa kanang gingharian. So ang pagkuan lang jud ani is magpasakop ka sa iyang gingharian. Aron mahimo kang kanang mahimo siyang nag-rule diri sa ato. When this is our experience, we will be in His glory, and this will bring in His kingdom, His reigning, and will bring Him down from heaven. He will come back to the earth with His glory, authority, and kingdom to openly establish His kingdom. He will take us, those who allow Him to reign, as the base for Him to establish His kingdom. Before He establishes His kingdom on the earth, He must first establish His kingdom in us. Sa di pa gani matukod ang iyang gingharian diri sa yuta, meaning, kung dili pa mobalik ang Diyos or wala pa nanaog ang New Jerusalem, meaning new heaven and new earth, kinahanglan maghari sa siya diri nato.
before siya mabalik diri is naa na siya sa atong sulod na naghari pud diri nato. Ano yung pasabot diri? Today the Lord Today, the Lord as the Spirit has entered into us to establish His throne in us and become our King, atong hari. And we must submit to His authority, acknowledge Him as our King, and receive His ruling. If we live in such a condition, from the throne within us will flow the living water, the water of life, which will supply the need of others. If we live in such a condition, from the throne within us will flow the living water, the water of life, which will supply the need of others. Meaning, kung magpahimulos ta sa Diyos nga nahimo natong kinabuhi, kining kinabuhi is mao ni ang tuluosan Diyos or ang divine trinity nya maghari siya diri sulod nato or sa atoa. Kining suba nga gikan sa trono sa Dios moagay ni pagawas nya dayon ang katong mga tao nga nanginahanglan og Dios or nanginahanglan sa Dios mismo mao na atong masuplayan, mao na need in others bisan pa man sa atong church life, daghan man sa ato ang kanang butan nato nga kanang nanginahanglan jug pulong or nanginahanglan jug pag-atiman sa Dios o nanginahanglan og nourishing, caring, pinaagi sa atong pagpahimulo sa Dios atong gipa-ruling or kanang gipahari nato ang kanang or reigning sa ato ang sulod sa atong espiritu. Mao sanay makapaagay pud ta og kinabuhi sad sa uban, dili lang sa gawas nga tawo kundi bisan na sa atoa na kanang kuan usa sa kanang lawas sa Dios, makahimot tang makaatiman sa mga nanginahanglan. Ito'y kuan nato'y kanta na atong care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. So to malimot ko na kanda. So ano siya, pinaagi ana is mahimot ang magamit sa Dios nga mahimo niyang kuan mapadaygan so iyang kinabuhi aron makapaagay pug kinabuhi ngadto sa uban. So dire ra taman natong MR mga igsuon. Yeah. Gabi na si Amen. Praise the Lord.